Marami tayong mga nararanasan, pero after that, there is joy in front of us. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay! Hallelujah! Yes, Lord. Let's pray. Panginoon namin na siyang lumikha ng langit at lupa, pray, Lord, na ikaw ang aming Diyos na buhay, ikaw ang aming Ama, na siyang lumikha ng langit at lupa, na siyang lumikha sa amin, Panginoon, na iyong kawanis. Panginoon, sa mga oras na ito, Ama, patuloy, Ama, na ilalapit namin ang aming mga sarili sa iyo, Ama. Whatever, Panginoon, nagawa namin, Panginoon, sa isip, salita at sa gawa, patawarin po kami, Ama, at pakalinisin naman ang kabanal-banalan dugo na yung anak ng Jesu Cristo. At Lord, we welcome you, Lord, ang yung banal na Espiritu, Ama, sa mga oras na ito, Ama, sa aming mga puso, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa buwan ng iyong mga music team, Panginoon, na laging handa. Dahil ang anak mo, Panginoon, they are always ready, Panginoon. They are your child, O Lord, O warrior, O Father God. Father God, once again, we thank you. Ianoin mo po, Panginoon, ang iyong lingkod. I believe, O Lord, na without your guidance, without your anointing, wala akong magagawa. But because you are here, your guidance is here, your anointing is here, we can do all things through you, O Lord Jesus. At salamat po, Panginoon. Salamat sa tagumpay ng iyong gawain. Continue, Lord, to bless, Lord.
ang iyong salita. Bless mo po, Panginoon, ang aming mga labi. Nang sa ganun, Panginoon, ay ang mga salita mo lamang, Panginoon, ang siyang mamumutawi sa aming mga labi, nang siya nagbibigay ng buhay, kagalingan, direction. At we believe, O Lord, that you are direct our path, O Father God. Thank you, Lord, for your word. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Sige muli, palakpakan natin ang bawat isa. Maraming mga nangyayari sa ating buhay, especially sa ating bansang Pilipinas, no? Truly that even yung ating economy talagang down talaga, no? Talagang maging ang mga inaakala nila na hindi panig sa kanila, they are going to put that to the Hague, no? Under the ICC. But we believe that Romans 8:28, no? All things work together for good to them that love the Lord. So, ang ating topic ngayon ay kukuhain natin sa Awit 118 verse 20 to 23. Tumayo tayong panandalian at basahin natin. Alam ba niyo na dito sa Psalms 118 ay makikita natin sa bawat verse, meron ditong 5 phrase na makikita mo doon, His love endureth forever. No? 5 doon sa verse 1 to 4 at yung last part ng verse 29. So 118. Naroon yung 5 na 5 beses niyang inulit na His love endureth forever, or His mercy endureth forever. And sabi ito, oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. No, dito sabi niya, according to the Psalms 118 verse 22, meron tayong 3 points na makikita dito. Sino ba yung cornerstone? Sino ba yung chief cornerstone? Sino ba yun? No other than the Lord Jesus Christ. Amen. So, ang ating foundation, always remember that no other than the Lord Jesus Christ. Bakit pa tayo ay nato lahat na nagpupuri, magkakaisa? It is because of the Lord Jesus Christ. Amen. So, dito meron tayong point 1. Point 1, ang sabi doon, rejection, the rejected stone. No, ito yung verse, ito yung sa 118 verse 22. Di makikita nyo natin dito na ang patong Panginoon Jesucristo ay nireject siya. No, nireject siya ng mga tao. Maging si David was rejected also, and Joseph also was rejected by his family. No? So, pero makikita mo, when Jesus rejected by the people, He became the chief cornerstone. Amen. At dito, meron tayong pag-aalay o ninilay-nilayan na I believe that God wants to refresh our spiritual life. So, sabi ko, the stone that the builders rejected has become the chief cornerstone. The builders here represent the religious authorities. Yung mga builders represent religious authorities. Ultimately, the religious leaders of Israel in Jesus' time, they were the experts, the one who were supposed to know the truth. Yet, when God presented the one essential stone, they look at Him a carpenters. Kasi ang ating Panginoon Jesucristo, di ba? Tinignan na lang nila na isang karpintero. Pero tayo, kahit sabihin, kahit na sino ka pa man, mahirap ka man o mayaman, maganda ka man o maganda pa rin, huwag na sabihin pangit na kahit nila ng Panginoon na pangit. Pango ka man o maganda. Basta yung kung ano yung pinagalaw sa'yo ng Panginoon, yun na yun. Kasi kung ano yung pinagalaw sa'yo ng Panginoon, ang ilong mo man ay matahos man, o maitim ka man, o maputi, still, nilikha ka ng ating Panginoon. Amen. So dito, ang ating Panginoon ay reject siya, di ba? At ang tingin na lang sa kanyang mata, kasi carpenters lang siya, na hindi nila alam na kung ba carpentero, ang Panginoon Jesucristo, hindi nila in the future gagamitin ito bilang maging foundation, bilang maging chief cornerstone, bilang maging kalakasan natin, bilang maging fortress natin, bilang maging shield natin, bilang maging tagapagtanggol natin sa lahat ng nangyayari. So dito sa atin, Apostle Paul applied this verse directly to Jesus Christ before the very authorities who had condemned here. And sabi nga doon sa Acts 4, 10-11, let it be known to all of you and to all people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him, this man is standing before you well. This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone.
Alam nyo kasi tayo dito, huwag mong isipin na ikaw ay panapakinig lang, no? Merong mga panawagan sa atin ng ating Panginoon. Ikaw ay pinili, sabi nga no, many are called but you are chosen. So you're not just sitting down there. Maaaring nakaupo ka nga to intercede. So it means you have a special calling or meron kang panawagan or function sa body of Christ, no? Meron kang function na maaaring tinawag ka ng Panginoon to intercede. Maaaring tinawag ka ng Panginoon para ikaw ay kumanta dito sa harap, sumayaw, no? Maaaring tinawag ka ng Panginoon para mag-teach, para mag-preach, mag-prophecy, or mag-evangelist, no? Pastor, teachers, no? At yung mga bagay na ini, wag mong tignan ang iyong sarili na ganyan ka lang, na walang mangyayari sa iyo. Kaya nga tayo narito, katulad ng buhay ni Joseph, no? Si Joseph ay domestic, pero tinan mo, siya ay naging minister ng Egypt. No? There's a lot of persecution, there's a lot of trials, maraming mga nangyari. Tinulak siya ng kanyang mga kapatid, pero ang ginawa siya ng Panginoon na isang ministry or governor. Ganon din tayo, maging si David, no? Si David, isang tagapag-alaga lamang ng mga tupa ng kanyang ama. At talaga naman every time na naroon lang siya sa isang lugar na sa pangangalaga para pangalagaan ang tupa ng kanyang tatay. Pero dumating yung time na siya ay naging hari. Why? It is because of the heart of obedience. Sabi nga doon, it's better, obedience is better than sacrifice. Ibigay mo man, magbigay ka man ng magbigay, ibigay mo ng iyong bahay at lupa kung wala ka namang obedience, no? Wala pa rin. Iyan. So sabi nga, obedience is better than sacrifice. Katulad ng pagsunod ni David sa ating Panginoon. Si Joseph, bakit pa siya ay napunta doon at naging minister? It is because yung vision sa kanya, nabigay sa kanya ng Panginoon ay kanyang pinanghawakan. That no matter what happened, alam niya na yun ay galing sa Panginoon. At kung anong meron ka, nabigay sa iyo ng Panginoon, let that function stir up. Just whatever happens sa inyong buhay, alam mo ng iyong katatayuan, just give it to the Lord at sa iyo sa Panginoon, Lord, here am I. Use me, mold me, teach me. Ang problema lang, bakit ba hindi tayo nagagamit ng Panginoon? Kasi we did not allow our God to be led by the Spirit. Hindi natin hinahayaan ang Panginoong Banal na Espiritu ang mag-lead sa ating buhay. Patuloy natin kinukuha ang driver, ang pagdadrive sa ating buhay. Nakuha ninyo yun? So, whatever we do it for God's glory. Just give it to the Lord. Be it for God's glory. Offer your life to the Lord. Whatever happened to you, bahala si Lord. Di ba? Yun eh. Ano man ang mangyari sa atin, basta tayo susunod sa ating Panginoon, we are not gonna worry. At kung meron tayong pinakaharap ngayon, hayaan mong problema, ang problema sa kanyang problema. Kaya sabi ng Panginoon sa akin, come unto me all you are heavy laden. Learn from me, take my yoke upon you, and I will give you rest. Ang problema, nariyan na yung mga isang katutak, gagamountain na problema, talagang iniisip pa rin. Kaya anong nangyayari? Talagang tatak yung ating, yung problema, ano bang ating gagawin, yung ating pamilya sa Pilipinas. Ganun talaga no? Pero alalahanin natin ang Panginoon ang may-ari ng lahat. He is the source of everything. And Romans 28, all things work together for good to them that love the Lord. Lahat ng bagay, all things work together for good. Pag mahal mo ang ating Diyos, pag alam ng Panginoon na inuuna mo siya kaysa sa lahat ng bagay, all things work together for good to them that love the Lord. Palakpakan mo ang inyong sa. Are you there with me? Amen. Amen. So ano yung ating number 1? Number 1, rejection, the reject stone. Kahit ikaw ay ma-reject ng iyong mga kapatid, ma-reject ka ng iyong katabi, still, God has a purpose in your life. Amen. Kaya nga sabi ng Romans 8:28, all things work together for good. Yan ang nangyayari sa bansang Pilipinas. I believe na ang Panginoon mahal ang bansang Pilipinas Pero kung iyong pagmamasdan ang bansang Pilipinas ngayon, lalo ngayon, uwan ba? Yung pagkatapos ng tino ba yun? Tinola, hindi na naging tinola siya. No? Yung tino na yun, di ba? Ang tindi, ang daming namatay, lahat na, talagang uwan. Plus yung ating government, corrupt, nasiro lahat. Pero
Pero I believe na hindi tayo magiging gano'n lang after that. May gagawin ng Panginoon. After how many years more, tayo ay itataas muli ng ating Panginoon. Hindi tayo magiging bansang kahiya-hiya. No? Dahil ako naniniwala ng bansang Pilipinas ay mahal ng ating Panginoon. Patuloy lang natin isama sa panalangin at makapangyarihan ang panalangin ng bawat isa. Amen? Amen. So, sabi doon, the reject stone, no? The rejected stone. Kahit we are rejected, just go on. God saw your heart. Amen. So, number 2, the divine appointment, the Lord's doing, yung divine appointment na ginagawa ng ating Panginoon. Basahin natin ang Psalm 118 verse 23. This is the Lord's doing. It is marvelous. Nasa Tagalogin natin, ang ganda eh. Ito ang gawa ng Panginoon, kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. Ang tindi, marvelous. Napakaganda, di ba? So, in the transformation, it is marvelous in our eyes. The transformation of the rejected stone into the chief cornerstone was the Lord's doing this marvelous reversal. From the cross to the crown. No? Ang ganda ito. From the grave to the glory is the cornerstone of the Christian faith. Only God could take the ultimate symbol of shame, the cross, and make it the ultimate symbol of victory. No? At ang sabi nito, Paul speaks of the church itself being founded on this cornerstone. Sabi nga sa Ephesians 2:20, built on the foundation of the apostles, prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. And then when we look upon the stability of our salvation, the forgiveness of our sins, and the promise and eternal life, we do not marvel at the skill of men, but at the power of God. The resurrection of Jesus Christ is the evidence that the rejection of the stone was not the final word. God marvelous plan was this should fill us with unwavering confidence. Nang mamatay ang ating Panginoon Hesus Kristo, there is victory. Amen. Nang i-offer ng Panginoon ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang buntong na anak. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. At sumunod lang ang ating Panginoong Hesus Kristo hanggang sa tinahak niya, pinasan ang krus, hinataw, hinamak, hinampas, halos nilagyan ng krus, dumadanak ang dugo sa kanya, lumalabas yung mga kalamnan niya, pero walang reklamo. Bakit? Hanggang sa siya naroon na ipinako, no, namatay. Akala ni Satanas ay talunan na. Pero after that death, there is what? Victory. At ang victory na yon ay walang iba kundi ikaw at ako na narito na naglilingkod ng pupuri na kahit anong nangyayari sa buong palibot, ano man ang ating problema, ano man ang testing and trials, ano man ating nararanasan sa ating, alam mo na you have joy in your heart, you have strength, your strength is only comes from the Lord. At ikaw ay masaya, ikaw ay nagpupuri dahil alam mo you are secure in the presence of the Lord. Ay sabi nga, the joy of the Lord is my strength. Sige, palapakan natin ang bawat. Palapakan natin ang presensya ng Panginoon. So dito, this is our divine appointment. Ang Panginoon sa Kristo, hinayaan lang niya kung anong gawin sa Kanya. Kasi alam niya, after death, there is joy. At ang joy, kung hindi i-offer ng Panginoon, kung Hesus Kristo ang kanyang buhay, kung hindi siya sumunod sa Diyos Ama, narito kaya tayo? Wala. Amen? Wala tayo dito ngayon. Na kahit mayroong problema, masaya pa rin tayo. Kahit mayroong mga gagabundok, may mga nangyayari sa ating pamilya sa bansang Pilipinas ngayon, mayroong uwan, may pray na yun, makansel na, o walang makahamak, no? Kasi alam natin ang lahat ay galing sa ating Ama. He can control yung typhoon. Pwede niyang ibalik ang buhay ng mga patay. Namatay ang ating Panginoon Hesus Kristo, nabuhay na maguli. At kahit namatay ang ating Panginoon Hesus Kristo, nabuhay na maguli, dahil iwan siya ng sino? Comforter. Na walang iba kundi yung katabi mo, na sinasalingan ng banal na Espiritu. Nasa iyo ba ang banal na Espiritu ng ating Panginoon? Amen.
So sabi nga ni Paul, it's not me who is leading me, it's the Lord Jesus Christ. At tayo, sabi nga, 2 or 3 are gathering your name, in His name, He is in the midst of us. Amen. Nasa kalagitnaan natin ang banal na Espiritu. Hindi natin magagawa ang mga bagay-bagay na ito na ano man ang nangyayari sa ating buhay. Still, we are here praising the Lord, rejoicing in the presence of the Lord dahil alam mo na ang kasama mo ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen? And greater is He who is in you than the one who is in the world. Marami tayong mararanasan sa ating buhay. Maraming mga problema din yan. But then, alalahanin mo na minsan may mga nangyayari sa ating buhay. Maaaring full of trials, mga problema, maaaring financial, problema sa employer, problema sa ministry. But always remember that the things which are impossible with men are possible with God. What we need to do only is to unite in love. Without Jesus Christ, wala tayo rito. Ang Panginoon ang nagbubuklod sa ating lahat. Ang pag-ibig ang nagbubuklod sa ating lahat. Kung wala ang unity, walang pag-ibig. Kung walang pag-ibig, walang unity. So, kailangan we love each other and we need to unite each other. Amen? Kung gusto nyo makita, matagumpay, ang bawat ginagawa natin, let's unite and let's love one another. Amen? So, palakpakan niyo ang inyong mga sarili. So, the divine appointment, maaari nito ang araw na ginawa ng Diyos. Kaya this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. No? This is the day. Maaaring this is the divine appointment na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi nga doon, built on the foundation of the apostle, prophet Christ, Jesus Himself being the cornerstone in whom the whole is structured. Being joined together, not separate together. Sabi, being joined together grows into a holy temple in the Lord. Hindi sinabing, separate together, division together. No, ang sabi doon, join together. Sige, palapakan niyo ang mga ito. Ang ating katawan. Sige, iyan lang natin ang jacket hanggang ano. So, yung ating kasing katawan, meron tayong paa, meron tayong mata, meron tayong kamay. Yung paa, hindi pwedeng mauna. Monster yun. Ako yun. Yung ulo mo, hindi pwedeng mapunta sa balikat. Monster din yun. Ang ilong mo, hindi pwedeng nakatingat na kasi pag umulan, tutuluan ka na. So, ang ating bahagi ng katawan, meron siyang different function. At kinakailangan, yung bahagi natin ng katawan, may mata, may tenga, may ilong, may paa, may kamay, may ulo. Dapat yan ay nasa tama at pare-parehong nagpa-function. Hindi mo pwedeng ang paa naroon na, ang katawan mo'y narito. So, kinakailangan, meron silang unity. Pag sinabi ng isip, ay punta tayo dun sa church, siyempre, susunod na yung paa. Nakuha niyo yun? So, kinakailangan join together, not separate together. Nakuha niyo? So, when God gave us the vision, we need to unite, we need to love each other. If there is, kung walang joy, kung walang unity, wala talagang mangyayari. Mananatili tayo sa ating ginapayuan. Mananatili tayo ganito lang. Ganun, kasi ganun lang no? So, we need to, I believe that God is doing something good. This is the divine appointment. Listen to the voice of the Lord. Ang mga tumatayo dito ay ginagamit lang ng Panginoon as a mouthpiece. At ang Panginoon, ang banal na Espiritu, ang naglalagay ng mga salitang namumutawi sa ginagamit niya sa pulpit. At ako, I'm just empty vessel na be used for God's glory only. Ayaw ko nung sarili ko ang masusunod. I give it to the Lord. Mas mabuti sinasabi mong hindi ko kaya, pero yung obey, nakuha nyo. Hindi ko kaya, pero nag-obey ka. Doon ka pagpapalain ng Panginoon. Hindi mo kaya, pero nag-obey ka. Lord, hindi ko kaya, masakit sa aking puso. Nasasaktan ako. Sige lang. Yung masakit, minsan doon ka binabago ng Panginoon. Kung sa mga mahina, doon ka pala.
blessing ng Diyos. Palakpakan natin ang buhay ng bawat isa. Amen? And I believe that this is the God, ang tawag dito, God's divine appointment sa bawat isa. Kaya kung nakita mo, kung narinig mo, if you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. Amen? Gawin na natin ang pinagagawa ng Panginoon. Makita nyo, when we obey God, makita nyo, madodobli itong ating ano. Alam nyo, na-preach ako sa the house of David. Alam niyo, Ma'am Jackie yan. Sa church na inawa ni Pastor Jeff. Ang sabi niya sa akin, hindi ko alam na kayo mag-preach kasi. Ang sabi niya, Mami, mag-preach ka is a pastor's appreciation. So, alam ba yun, ang start ng kanilang service, alas 8, naroon na lahat. Naroon na lahat. Bakit kami yung on fire? So, sabi ko, ang galing dito sa Pilipinas. Mga kabataan, yung mga nangaroon na. Alas 8 ng umaga yun na, nangaroon na lahat sila. So makita niyo yung fire, at nakita ko yung unity, yung love, walang division. Kasi ang Diyos ayaw niya na may division. Ayaw niya. Ang Panginoon din hari siya, pero siya ay bumaba. Ibinaba niya, nagpakumbaba siya. Tinamaat, tinagal niya ang kanyang korona, bumaba sa lupa, at inako niya ang ating kahihiyan. Inako niya ang ating kasalanan. Inako niya yung mga ginagawa natin, hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Inako niya lahat para lang mapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay sa ating buhay. And the more that we matagumpayan natin, pagtagumpayan natin yan, sabi nga sa James, ay mag-grow ang ating your faith, mag-grow ang ating pananampalataya. Amen? Sige, palapakan niyo yung mga sarili. Hallelujah. So I believe that this is God's divine appointment sa bawat isa. Do not harden your heart. Amen? So if God is not here, wala tayo rito. Ang nais lang ng Panginoon, ang nais ng Panginoon sa atin, let's being joined together. Amen? Let's love one another, let's join together, and unite each other. So point 3, the present joy, the day He has made. Kaya lagi natin kinakanta, di ba? This is the day that the Lord has made. And I will rejoice and be glad in it. Sabi nga ng mga tao sa disipulo ng Panginoon, patigilin mo nga mga bibig ng iyong mga sabi ng Panginoon, kung patigilin ko ang kanilang bibig, baka ang bato na ang magpuri sa ating Panginoon. Are you there? Amen. So, point 3, the present joy, the day He has made. Sabi sa Psalm 24 to 27, meron tayong time. Okay, let's read 118, 24 to 27. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayong magalak at ating katutuwaan. 25, magligtas na ngayon, isinasamo namin sa iyo, O Panginoon. O Panginoon, isinasamo namin sa iyo, magsugo ka ngayon ng kaginhawahan. 6, mapalad siya na dumating sa pangalan ng Panginoon, aming pinuno kayo mula sa bahay ng Panginoon. 7, ang Panginoon ay Diyos at binigyan niya kami ng liwanag. Talian ninyo ang mga hain ng mga panagi sa makatuwid bagay, sa mga tila sungay ng dambana. Because Christ is the seed of cornerstone, we can live with immediate and eternal joy. The day that the stone was set, the day of His resurrection and exaltation, was the day of ultimate victory. But because He is cornerstone, every single day we live under His grace is the day that the Lord has made for our redemption and rejoicing. Response of God came in the blessing of the Messiah. Blessed is He who comes in the names of the Lord. Sabi nga sa verse 26, Christ is our rescue, our salvation, our Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Ang ating Panginoon ang ating kalakasan. Ang ating Panginoon ang ating fortress. Ang ating Panginoon ang ating sandigan. Without the death of our Panginoon, wala tayo rito. At bakit tayo ay narito ngayon nagkakaisa sa presensya ng Panginoon? It is because of the Lord Jesus Christ. He is our strong fortress. He is our Psalm 23. He is our Psalm 91.
Amen. He who dwell in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, and my God, in whom I trust. Surely, surely goodness and mercy shall follow us, shall follow you, shall follow me all the days of my life. Psalms 23, sabi doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. He lead me to lie down in green pastures, He lead me beside the still water, He restored your soul and me, and leadeth not into, God direct us into divine direction. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kahit bagyo, yun lang nakakalungkot, ano? Yung mga pangyayari sa ating bansang Pilipinas, pero still, praise the Lord, God knows everything. Amen. Ang Panginoon, bago siya put into the dark, di ba, nananalangin siya, kumanta mo na sila, of course, nagpuri. After that, hinuli ang ating Panginoon. At after that naman, nagpuri uli sila. At sumakay siya sa donkey, na ibig sabihin yung humbleness ng ating Panginoon. At doon ay nakita ng ating Panginoon, He is the King of Kings and the Lord of Lords. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Kaya whatever we are facing right now, ano man ang mga problema, ating nararanasan, problema sa ating pamilya, nasa panganib, just give it to the Lord. God knows everything. Amen. He's our fortress, our deliverer, the rock of our salvation. Ano ba ang ibig sabihin nung ang Panginoon ay sumakay sa donkey? Diba? Sabi doon, Jesus rode a donkey for His grand entrance to Jerusalem. This was a sign of His power over all things. In ancient times, a conquering king on a donkey meant gentle and humble rule. Jesus fulfilled the prophecy in Zechariah 9:9. Doon pa lang sa New Testament, naroon na yung prophecy sa ating Panginoon. Kaya kung tayo naniniwala sa New Testament, maniwala din tayo sa Old Testament. Amen? Meron nga doon hindi naniniwala na yung fivefold ministry gift. No? Napanggit nga rin, Pastor. Meron hindi naniniwala sa prophet. Meron hindi naniniwala sa evangelist. Kinakailangan paniwalaan. Kung babawasan mo yung isa, huwag nang paniwalaan lahat. Pagka sinabi there are fivefold ministry gift, fivefold ministry gift. Ano ba yung fivefold ministry gift? Prophet, ano pa? Evangelist, teacher, apostle, and pastor. So, dapat kumpleto. At dito sa Body of Christ, if God called you, nangungusap ang ating Panginoon eh. Merong calling ang Panginoon, but just humble. Donkey is a sign of gentle, humble. Ang ating Panginoon, nakita mo ba nagmayabang siya? Hindi. Nagpakumbaba siya, inabot tayo. Bumaba nga eh. Inako nga niya ang lahat eh. Nakuha ninyo yun? Eh tayo, may chika, pumutok na. Paano yung popcorn pag iniitan pumutok? No? Hayaan lang natin. Sige lang. Pero minsan, God discipline us. Bakit? Dahil na rin sa ating ginagawa. Pero bakit kaya minsan tayo dinidisipline ng Panginoon? Kasi mahal niya tayo. Kung tayo dinidisipline ng ating Panginoon, niya tayo mahal. So, kung tayo ay naroon sa time na tayo ay maraming problema, maraming trials, maraming persecution, problema sa finance, problema sa asawa, problema sa pamilya, problema sa ministry, wala, nakataon na lahat, give it to the Lord. Kaya nga, come unto me, and I will give you. Come unto me, ibigay mo lahat, huwag mo nang pasanin, give it to the Lord. Ibigay mo sa Panginoon, Lord, bahala ka na, problema ko sa pera, problema ko sa pamilya, problema ko sa employer. Di ba, Lord, nakakaalam ng lahat, bahala ka na, Lord. The most important is, I put God first in my life, and I'm gonna serve you, Lord. Palakpakan natin ang bawat ito. Amen. Are you there with me? Are you blessed? So, ulitin natin, alin number 1?
Ano yung 3 points? Number 1, the rejected stones. Number 2, the Divine appointment. Amen. Number 3, the presence of joy. Magpuri tayo, magsaya na tayo, no? At ito yung ating conclusion. The exhortation of thanksgiving. So, what is the final compelling response to this truth? What is our duty after witnessing the miracle of the chief cornerstone? It is simple, total worship. Sabi sa Psalm 118 verse 29, yun ang ating magiging conclusion. Doon sa pinaka-last verse, ang sabi doon, oh, give thanks to the Lord for His good, for His steadfast love endures forever. May our lives be built upon this unshakable cornerstone, and may we never cease to give thanks to the Lord for His enduring, His steadfast love. Amen. Are you there with me? Amen. Ganun na lamang ang pag-ibig ng ating Panginoon, kaya ibigay niya ang kaisa-isa niyang tugtong na anak. Ang kanyang pag-ibig ay hindi magmamaliw, ngayon, bukas, at magpakailanman tumayo ang lahat. Hallelujah.